Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Bago ko simulan ang ating talakayan, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Binibining Giselle E. Cudog, ang inyong tagapagturo sa araw na ito. Handa na ba ang lahat na makinig at malaman ang paksang ating pag-uusapan sa araw na ito? Kung kayo ay handa na, halina't simulan natin ang ating talakayan. Sa araw na ito, ating pag-uusapan kung ano nga ba ang mga bahagi ng pananalita. Ang bawat wika sa daigdig ay may kanya-kanyang katangian. Ang mga katangiang ito ang dahilan kung bakit masasabing may pagkakaiba-iba ang wika. Ang balarila ng isang wika ay isa sa mga manifesto na sadyang may bukod-tanging ikaiiba ng isang wika sa iba pang wika. Sa balarila, ang bahagi ng pananalita o panalita o part of speech kung sa Ingles o kauriang panleksiko ay isang lingwistikong kaurian ng mga salita o mas tumpak na sabihing bahaging panleksiko na pangkalahatang binibigyang kahulugan sa pamamagitan ng sintaktiko at morpolohikong asal ng bahaging panleksikong tinutukoy. Sa aklat na balarila ng wikang pambansa 1939 hanggang 1944 ni Lope K. Santos at kilala rin sa tawag na balarilang Tagalog at matandang balarila, pandiwa, pang-uri, pang-abay, pantukoy, pangatnig, pang-ukol, pang-angkop at pandamdam. Sinimulan itong ituro sa mga paaralan sa Pilipinas noong 1940 matapos may pahayag ng dating Pangulong Manuel Quezon ang Tagalog bilang isang saligan ng wikang pambansa. Ang unang bahagi ng pananalita ay ang pangalan o noun sa Ingles. Ito ay ang mga salitang nagsasaad ng pangalan ng tao, hayop, bagay, puok, katangian, pangyayari at iba pa. Halimbawa rito ay, ang aso ay tumakbo sa hardin. Ang pangalang tinutukoy ay ang aso. Ang pangalawang bahagi ng pananalita ay ang panghalip o pronoun, kung saan ito ay ginamit sa halip ng pangalan upang tumukoy sa isang tao, bagay, lugar o ideya nang hindi ito binabanggit ang eksaktong pangalan. Halimbawa, siya ay pumunta sa palengke. Ang sunod na bahagi ng pananalita ay ang pandiwa o verb. Ito ay nagsasaad ng kilos, galaw o kaganapan. Halimbawa nito ay, kumain siya ng masarap na pagkain. Ang pandiwang ginamit ay kumain. Ang sunod naman ay ang pang-uri o adjective. Ito ay naglalarawan o nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa pangalan o panghalip. Halimbawa, ang bulaklak ay maganda at mabango. Ang panglimang bahagi naman ay ang pang-abay o adverb. Ito ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa pandiwa, pang-uri o buong pangungusap. Halimbawa, dahan-dahan siyang lumakad papunta sa tindahan. Mabilis na sumagot siya sa tanong. Ang pang-anim na bahagi naman ay ang pang-ugnay o conjunction. Ito ay ang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. Halimbawa nito, kumain siya ng hamburger habang nanonood ng TV. Gusto niyang mag-aral kaya nagbasa siya ng libro. Sunod ay ang pananda. Ang bahagi ng pananalita na pananda ay tumutukoy sa mga salitang ginagamit upang magbigay ng impormasyon tungkol sa ugnayan ng mga salita sa pangungusap. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang sumusunod. Sa pang-ugnay, tulad ng at, o, ng, kundi, na nag-uugnay sa mga salita o parirala, sugnay sa loob ng pangungusap. At ang panghuli at pangwalong bahagi ng pananalita ay ang pang-ukol o preposition. Ito ay nagpapakita ng relasyon ng isang salita sa ibang salita sa pangungusap. Halimbawa nito, nasa ibabaw ng mesa ang kanyang bag. Pumunta kami sa loob ng paaralan. At dito na nagtatapos ang aking pagtatalakay. Naway may natutuhan kayo sa ating naging talakayan at makatulong ito upang magkaroon kayo ng mas malalim, malawak at sapat na kaalaman hinggil sa mga bahagi ng pananalita at magamit nyo ang mga kaalamang ito sa pagbuo ng mas mahusay at makabuluhang pangungusap tungo sa isang masinop na pagsusulat. Muli, ako si Binibining Giselle Estay Cudog, ang inyong tagapagturo sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig.